So ito mga kabanat, i-share ko lang sa ito, medyo mahalaga itong interview ni Makalintal, no? Dating abogado ata ito ni BP Lini Robredo. Nagkaroon siya ng interview sa ANC. So i-share ko lang sa inyo, video na ito, credit natin sa ANC. Maiksing video lang ito. May kinalaman ito sa impeachment ni BP Sara. At dito nakikita ko na talagang mas mahalaga pala yung papel ni President Bongbong Marcos dito mga kabanat. Halimbawa, kung gusto talaga ni President Bongbong Marcos na matapos itong impeachment na ito, pwede siya magpatawag siya ng special session sa mga senador para talakayin itong impeachment ni BP Sara. Kapag hindi naman, halimbawa, pabayaan ng Senate na susunod na naman na parang lumalabas na hindi na daw ito pwede, no? Ibig sabihin, sa isang taon pala dapat isang impeachment complaint lang ang pwedeng So tama yung sinabi ng ilan na kapag hindi ito natuloy itong taon na ito, magkaroon ng ban, no? Isang taon after 2026 na naman sila makapag-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara kapag hindi ito natuloy itong taon na ito mga kabanat, no? Pag hindi ito natuloy itong taon na ito. So narito yung pahayag ni Attorney Makalintal, no? Short video lang ito, no? Na mahalaga rin ito mga kabanat. Kilit natin sa ANC. Tingin ninyo yung mga pwedeng scenarios doon sa impeachment ni Sara. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, ikukonsider yan na as if they were presented for the first time. So, parang nag-gets ko kaya maraming pumirma dito sa impeachment ni BP Sara. Alam nila siguro na wala itong kahinanatnan, no? Kasi kumagsara yung Congress. Yung impeachment ni Sara, wala na rin. Parang ito yung sinasabi ni Makalintal na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niyan na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable official. So ang mangyayari, dapat yung same impeachment lang pero matatransfer sa new Senate? Ganun? Yes. Para hindi mangyaring dalawa? No. Kahit na yung same impeachment case ang ibibigay sa bagong Senate, iyon ay ituturing na bagong kaso. Hindi ito ituturing na lumang kaso, kundi ituturing itong bagong kaso as if they were presented for the first time. Kaya ang mangyayari niyan, sa loob ng isang taon, parang lumalabas na dalawang impeachment case ang isinasampa laban kay Ms. Sara Duterte na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Kasi maliwanag din sa rule ng Senado na yung mga bagong senador, they are not bound by the actions and deliberations of the old Senate. Nang ibig sabihin, kung tayo mga bagong senador, hindi tayo gapos ang ating mga kamay para dinggin o gawing mga ginagawa ng dating mga senador. So, yun nga, hindi pwede, sir. Kung June 2 ang sisimulan nila, kukulangin ng panahon kasi
kailangan mong pasagutin si Sara Duterte. Kailangan niya ng 10 araw. 10 araw ang binibigay ng rules nila. 5 araw naman para sa prosecutor para sagutin yung sagot ni Sara Duterte. Pagkatapos magkakaroon pa siya ng mga deliberations yan. Baka kulangin talaga ng panahon kung sa June 2 sila magsisimula. Ngayon, ang pinakamagandang gawin nila siguro Ito mga kabanat. Ito yung dapat gawin ng Senado kung talagang na atat sila sa impeachment. Tanggapin nila na humingi sila ng permiso sa Pangulong Marcos na magkaroon sila ng special session. Kasi sa special session, bahala na in 23 senators na sila ang mag-decide kung dapat ilang ipagpatuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Pero kung special session, sir, parang hindi ba magmumukhang parang mamadaliin para mahabol na matapos before June 30? Well, talagang yung consequence, no? Well, talagang ganyan. Politika kasi ito, ano ha? At saka, siyempre, hinihintay din naman ng taong bayan ano ba mangyayari. Kasi sayang naman yung ginawa ng House of Representatives, ano ha? Na kung on basis of technicalities, ay hindi matutuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Ang sinasabi naman... Grabe ng effort ng ano. So hanggang dyan na lang mga kabanat, no? Grabe. Kita mo namang effort ng ano ng House of Representatives para ma-impeach lang si VP Sara. Hindi ako magkakamali, nakailang dinig kaya sila, no? At nakikita mo naman sina Castro, sina Manuel, sila Brosas ay halos abot langit yung saya ngayon dahil sa pag-file ng kaso laban kay, kumbaga nag-file sila ng yung pag-file ng impeachment laban kay VP Sara, yan ay ikinatuwa nila mga kapat. Isa sa malaking tagumpay daw sa nagawa nila kaya mapa-impeach nila si VP Sara. Nga lang, parang 50-50 itong ano nila kasi kapag hindi ito tinalakay ng Congress, ng Senado, parang iiyak naman ng mga ito mga kabanat, no? Kasi hindi na pwede pala, no? Mapaso yan eh. So, maganda itong pahayag ni Makalintal mga kabanat at ang may kapangyarihan na lang talaga dyan, itong si President Bongbong Marcos kung humingi ng special session itong mga senador, President Bongbong Marcos at papayagan, maaaring matalakay nila ang impeachment complaint. Pero dyan natin masusubok kung halimbawa kung humingi at bagay si President Bongbong Marcos wala kasing wala kasi itong kumbaga walang care ito, wala siyang nakita niyo naman sinabi niya nung tinanong siya ng isang media about sa kanyang anak, no bakit pumirma, sabi niya yan daw yung mandato. Pero hindi ko mag-guess kung anong klaseng pero sa akin kasi parang ang pagperma ba kailangan mo pumirma? Yan bang part ng mandato, diba? Hindi ko kasi mag-gets kung ano ba talaga yung anong galaw. Mahirap timbangin kung anong galaw, kung anong kumbaga yung takbo ng utak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hirap itimbangin. Ang laki President Duterte pag sinabi niya, alam mo na makalkulit mo na kagad na kung anong desisyon na gagawin ni President Duterte. Ito si President Bongbong Marcos, hindi mo alam eh. Malamang kapag humingi ito ng special session itong Senado, malamang pipirma kagad yan si President Bongbong Marcos. Kaya dahil sasabihin niya, gawin yung trabaho niya dahil yan ay part ng inyong duty, kailangan gawin niyo yan. Parang ganun ang mangyayari mga kabanan. Nakikita ko dyan. Kapag humingi ng special session itong mga senador mga kabanan para ma-impeach itong si VP Sara. So yan na mga kabanan, see you next video.